Magandang umaga mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito ng ating update sa magiging tayo ng panahon sa susunod na 24 oras. Makikita natin dito sa ating latest satellite images itong mga makakapal na kaulapan na umiiral sa silangang bahagi ng Southern Luzon at Visayas ay ang patuloy na epekto ng shearline o yung salubungan ng mainit at malamig na hangin. Dahil sa epekto ng shearline, nasahan natin yung mga kaulapan at mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Kabikulan at itong eastern portions ng Visayas. Samantala, itong northeast monsoon o yung malamig na hanging amihan ay patuloy pang lumakas na sa ngayon ay nakakaapekto na ito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon. Samantala, for the rest of Visayas and Mindanao, ay easterlies o yung mainit na hangin galing sa Karagatang Pasipiko ang weather system na kasalukuyang umiiral. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw dito sa Luzon, dahil sa epekto ng shearline, makaranas tayo ng mga pag-ulan dito sa areas ng Bicol Region, sa may Marinduque at sa Romblon. Dahil naman sa epekto ng northeast monsoon, makaranas rin tayo ng mga pag-ulan dito sa lalawigan ng Quezon. Kaya iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan over this area sa mga banta ng flooding at landslides, lalong-lalo na kung malalakas at tuloy-tuloy yung mga pag-ulan na ating mararanasan. For Metro Manila and the rest of Luzon, generally fair weather ang inaasahan ngayong araw, pero nandyan pa rin yung mga tsansa ng light rains o yung mga mahihinang pag-ulan na dulot ng ating hanging amihan. Sa areas naman ng Palawan, Visayas at sa Mindanao, itong area pa rin ng Eastern Visayas makakaranas sa mga pag-ulan ngayong araw, maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms dahil pa rin sa epekto ng shearline. For the rest of Visayas, malaking bahagi ng Mindanao, pati na rin dito sa Palawan, ay maaliwala sa panahon muli ang ating inaasahan ngayong araw, pero nandyan pa rin yung mga tsansa ng usual afternoon to evening na mga rain showers or thunderstorms. Sa kalagayan naman ating karagatan, walang gale warning na nakataas, pero iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag, especially dito sa seaboards ng Northern Luzon dahil posible pa rin tayong makaranas dyan ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan. Para naman sa ating weather outlook sa mga susunod na araw, bukas, araw ng Linggo hanggang sa Lunes, itong silang bahagi ng Luzon at Visayas, magpapatuloy yung mga pag-ulan, dulot pa rin yan ng epekto ng northeast monsoon at ng shearline. So, posible pa rin yung mga pag-ulan, especially dito sa mga rehiyon ng Cagayan Valley, sa mga lalawigan rin ng Aurora, Quezon, dito sa Bicol Region, pati na rin dito sa Eastern Visayas. So itong Bicol Region at Eastern Visayas, asahan natin yung mga pag-ulan na ito associated sa shearline. Samantala ito ng mga areas ng Quezon, Aurora, most of Cagayan Valley, dulot naman yan ng epekto ng northeast monsoon. Simula rin bukas ay magpapatuloy o magsisimula na rin yung mga pag-ulan na dulot ng easterlies sa silangang bahagi ng Mindanao, especially sa may Caraga at Davao Region, dulot naman yan na epekto ng easterlies. So, inasan pa rin natin, no? So, starting tomorrow until Monday, magpapatuloy yung paglakas ng surge ng ating northeast monsoon. So, inasahan natin possible mamayang hapon or bukas ng madaling araw ay mag-issue na tayo ng gale warning dito sa ilang seaboards ng extreme northern Luzon in anticipation sa mga matataas na alon na dulot ng malakas na bugso ng ating northeast monsoon. Pagsapit naman sa araw ng Martes hanggang sa Miyerkules, inasahan natin na mag-shift northward or tataas yung axis ng ating shearline, kakibat nito ang bahagyang paghina ng ating northeast monsoon. So dahil sa pagtaas ng axis ng shearline, yung mga kaulapan or cloudiness associated sa weather system na ito, inaasahan rin natin na tataas. Na kung saan mababawasan na yung mga pag-ulan dito sa eastern section ng Visayas, particular na sa may eastern Visayas. Pero itong eastern section ng Luzon, magpapatuloy pa rin yung mga pag-ulan na dulot ng ating shearline as well as yung northeast monsoon. So dahil sa epekto ng shearline, makaranas na rin tayo ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Cordillera, magpapatuloy yung mga pag-ulan sa malaking bahagi ng mainland Cagayan Valley, sa may Aurora, sa may Quezon, pati na rin dito sa Bicol Region area. Starting from Tuesday to Wednesday, itong southern portion na rin ng Mindanao ay makakaranas ng mga pag-ulan na dulot ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Ito naman yung salubungan ng hangin mula sa northern and southern hemisphere. So sa mga rehiyon yan ng Davao Region, Soxargen, Barm at Zamboanga Peninsula. So from Tuesday to Wednesday, asahan natin posible na tayong makaranas ng mga kaulapan at mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms sa dulot ng ITCZ.
At sa kasalukuyan, wala pa rin tayong minomonitor na low pressure area at nananatiling maliit yung tsansa na magkaroon tayo ng bagyo within the Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na araw. Ang haring araw sa Kaminilaan ay sisikat mamayang 6:12 ng umaga, lulubog naman mamaya sa 5:29 na hapon. At para sa karagdagang impormasyon tungkol sa ulad panahon, lalong-lalo na sa ating mga localized advisories tulad ng mga rainfall advisories, maski yung mga thunderstorm advisories, i-follow kami sa aming social media accounts at DUST_Pag-asa. Mag-subscribe na rin kayo sa aming YouTube channel sa DUST Pag-asa Weather Report at palagi bisitahin ang aming official websites sa pag-asa.dust.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga sa ating lahat. Ako po si Dan Villamilo Goulat.